Isang kidlat ang kumidlat sa harap mismo ng ilong ng kalbong lalaki. Hanggat ang isang tren na may tumpak na kontrol ng lag-ari ng enerhiya, ay naghagis ng isang strike na direktang nakatutok sa target, ngunit ito ay sumablay at tumama sa lupa. Kung nataman, ang kalbong lalaki ay nagkaproblema. Hinawakan ng kalbong lalaki ang tungkod sa itaas ng kanyang ulo, pinaikot ito na parang propeller, na nagbibigay ng impresyon na malapit na siyang mag-alis. Pagkatapos ay mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa patpat na handang umatake. Mula sa kanyang hitsura, mauunawaan ng isa na siya ay mahusay sa kanyang armas at hindi siya actress. Ang stick ay mabilis na lumipad diretso sa dibdib ng lalaki, ngunit ang enerhiya na nasa kanya ay nakolekta na, at maaari niyang kontrolin ito. Isang electric current ang dumaan sa kanyang katawan, na nagpapakuryente sa hangin malapit sa kanyang mga pisngi, at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa anumang pag-atake sa pamamagitan ng pagkolekta ng mas maraming enerhiya sa isang punto. Halimbawa, tulad ngayon sa kanyang kamay, kaya niyang itaboy ang kahit ganoong malalakas na pag-atake ng mga armas ng kaaway. Tila nakakalbo na ito ay imposible lamang, ngunit ang katotohanan ay iba. Ngunit ang kalbong lalaki ay patuloy na pinipiga ang patpat, pinipilipit ito na parang spiral, inilagay ang lahat ng kanyang lakas dito. Ang napakalakas na patpat na nagsilbi sa mandirigmang ito sa buong buhay niya ay nagsimulang umikot na parang dayami. Ito ay pumipihit ng labis na kahit na ang kanyang bakal na hawak ay hindi ito mahawakan, at ito ay natanggal sa kanyang mga kamay. Ang kanyang ulo ay maihahalin tulad sa isang kampana na kasing laki at kalbo ng isang tunay na kampana. Nagpasya ang kalbong lalaki na hampasin ang kanyang paa na umiindayog at umiikot ng malakas na laway sa sandaling hawak ng bata ang patpat. Ngunit hindi niya naiwasan ang pag-atake, bagaman maaari niyang gawin at kinuha ang sipa sa kanyang pisngi. Sa sandaling dumampi ang paa sa pisngi niya ay hinawakan ito ng nakuryenteng kamay ng lalaki. Narinig ang boses ng lalaki na nagsasabing, ang mga kidlat na ito ay gagawing parang blender ang kanyang binti. Napasigaw ang kalbong lalaki na mas malakas pa sa sigaw ng 10 warriors, parang may naglagay ng gramophone sa kanyang bibig. Nakita, nagpasya na sapat na ay sapat na, at itinapon siya. Ang bangin, na nagtatapos sa labanan, ang kalbong lalaki ay lumipad pababa, tinitingnan ng taong naging dahilan ng pagkatalo niya. Noong una, akala niya ay anino lang iyon, pero nakita niya ang lalaki. Ipinaliwanag ng kanyang ghostly eyes ang lahat. Nang hawakan niya ang binti ng kalbo, bumalik sa kanya ang sinabi ng matanda tungkol sa pag-alis ng galit. Ngayon, siya at ang matanda ay nakatayo sa dalasdis ng bundok, nakatingin sa ibaba o sa kabilang panig, na napapalibutan ng mga bagbog na sundalo. Nakaupo ang kanyang kalaban. Siya ay nasa totoong problema, at wala siyang magagawa tungkol dito. 10 taon na ang nakalipas mula nang mapatay ang dakilang guro, at napagtanto ng kalbong lalaki na kahit isang maliit na bagay tulad ng pagkatalo na ito ay magiging isang malaking dagok sa kanya. Tinitigan siya ng matandang lalaki ng diretsyo sa mata at hiniling na bigyang pansin ang nangyayari. Tinanong kung siya ba ang bastard, mapapatawad niya ang kanyang estudyante sa nangyari sa kanyang binti pagkatapos ng 10 taon. Ngunit masyado na silang matagal sa lugar na ito, gaya ng itinuro ng matandang lalaki. At kasama ng pumunta sila sa mga ermitanyo. Inaasahan ng lalaki ang pulong na ito, sabik na matuto pa. At pagkatapos ng ilang sandali, dumating na sila sa entrance. Ang lugar ay mukhang ketukot-takot, ngunit kailangan nilang pumasok sa loob. Habang sila ay papasok, ipinaliwanag sa kanya ng matandang lalaki na hindi ganoon kadali ang makapinsala sa isang tao, at hiniling sa kanya na alalahanin ang takot na ito. Nagbabala na kung hindi niya magagawa ay mas mabuting huwag na lang simulan ang kuweba ng mga ermitanyo ay ang perpektong lugar para sa kanyang pagsasanay. Ang deck rug na kinakain ng mga ermitanyo ay magiging kanyang pagkain, at sa hinaharap, ang kanyang pera ay ang sagradong perlas na nakatago sa loob ng mga pader na ito. Hindi dapat maghanap ng paliwanag kung ano ang ibig sabihin nito.
Kahit sa puso ko, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang may malakas na ingay sa harap nila, parang isang buong bato. Nahuhulog. Akala ng matandang lalaki ay nakakatawa, dahil naiintindihan niya ang nangyayari. Sinubukan nilang i-lock ang mga ito sa loob. Mabuti naman, dahil alam niya na kung mababasag ng bata ang malaking batong ito, siya ay magiging isang tunay na heavenly warrior. Sunod-sunod silang bumababa, tumatakbo pababa sa dalasdis ng bangin, at doon, sa mismong harapan nila ay nakaupo ang taong matagal na nilang hinihintay at nilalakaran. Ito ay isang matalinong tao na kinausap ang elder, tinawag siyang evil spirit, at ipinagtapat na matagal na niyang hinihintay ang pagpupulong na ito. Pagkatapos noon, naging interesado siya sa kung sino ang kabataang ito, nang mapansin na siya ay maganda ang pangangatawan, at tinanong kung siya ay isang disipulo ng evil spirit. Alam ng matandang lalaki na ang lugar na ito ay tinatawag na yungib ng mga ermitanyo, at isang magandang lugar para sa pagsasanay. Kaya nga dinala niya rito ang bata, pagkatapos daw niyang patayin ang lahat ng tao rito, hahayaan niya itong magsanay. Ang tagapangalaga, na nakaupo rin doon, ay nagsabi na dahil sa malaking blok ng metal na nakaharang sa labasan, walang sinuman ang lalabas sa kuwebang ito. Tinanong niya ang evil spirit kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang papayagan siyang magsanay at idinagdag na, dahil sa kanyang pagmamataas, hindi na muling makikita ng kanyang estudyante ang sikat ng araw. Ang evil spirit ay nagpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang alagad, at sinabi na ito ay hindi dapat alalahanin ng isang tao na malapit ng mamatay. Habang hinuhubad niya ang kanyang mga damit, sinabi niya na wala siyang gaanong oras, kaya iminungkahi niya na magnegosyo na kami. At dahil nasimula na ito ng iba, napagdesisyonan niyang siya na ang magtatapos. Nang makita ang kanyang katawan, taglay nito ang lahat ng peklat na natamo niya noong buhay niya. Tila walang kahit isang lugar sa katawan niya na walang galos. Hiniling niya sa bata na buksan ang kanyang mga mata at mag-concentrate. Sinabi niya sa kanya na maingat na subaybayan ang bawat paggalaw ng kanyang katawan, ang daloy ng enerhiya, maging ang mga pinsala na natanggap niya, at ang trabaho ng kanyang mga kalamnan. Sinabi ng matanda na ang lahat ng mangyayari dito ay magiging isang napakahalagang aral para sa kanya. Nakatingin sa matandang lalaki na may pag-aalala. Naisip ng bata, ito na ba ang huling laban ng guro? Ipinangako niya sa kanyang sarili na aalalahanan ang labanang ito magpakailanman, pinapanood ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Dito, idinagdag ng Immortal Swordsman ang kanyang mga salita, na binanggit na ang Evil Fate ay nagbuklod sa kanilang lahat ng matagal na panahon na ang nakalipas, at ang ibig sabihin ng tadhana ay tadhana, kadalasan ay kasamaan at hindi masaya. Pagkatapos ay iminungkahi niyang wakasan na ito. Ngayon, hinampas ng pantas ang kanyang tungkod laban sa upuang bato kung saan siya nakaupo, at isang agos ang lumipad mula sa tuktok ng kanyang tungkod, sa dulo kung saan lumitaw ang isang espada. Sa una ang sword ay electric, ngunit pagkatapos ay naging tunay na iron. Nagkaroon ng mapurol na paghampas ng bakal sa bato, at ang espada na ito ay naipit sa kalsada, sa harap mismo ng bata at ng elder. Matapos ipakita ng sword ang kapangyarihan nito, lumipad ang mga bato sa harap nila, na bumubuo ng isang mapanganib na espasyo at mula sa itaas, sa ibabaw ng elder, sa kanyang katawan, nagsimula ang pag-atake sa mga templo sa tatlo. Nagpa siya na atakihin ang isang elder, sa pag-aakalang magagawa nilang tatlo ang matagumpay na pag-atake. Ang unang nagpakita ng kanyang kapangyarihan ay isang pantas na ginamit ang kanyang kamay upang putulin ang lahat na parang talam. Ang pangalawa ay ang guardian, na gumamit ng technique of iron fingers. Ang mga pag-atake na ito ay parang isang bagyo kung saan ang elder ay nasa sentro ng lindol, na tinataboy ang bawat pag-atake ng napakabilis kaya hindi nasundan ng mata ang mga paggalaw. Narinig ang boses ng elder, na nagpapahayag ng heavenly weapon technique. Ang kanyang kamay ay nagsimulang lumiwanag ng asul na enerhiya, na lamaking mas maliwanag at mas malakas.
isang triple na pagsabog, aniya, at ang kamay na ito ay direktang ibinaon sa lupa sa ilalim niya, ang kasalukuyang nagtitipon sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog, napakalakas na kahit na ang mga damit ay lumipad sa mga nagtangkang umatake sa kanya. Ang mga salitang halos hindi marinig mula sa kanilang tatlo, na binitiwan nila ng buong lakas, ay, isa kang halimaw. Sinubukan nilang takpan ang kanilang mga katawan gamit ang kanilang mga kamay, ngunit imposible, dahil ang pag-atake na ito ay ganap na naiibang antas. Sa lugar ng pagsabog, isang higanteng funnel ang nabuo, na nagbubuhat ng mga bato na parang mga alon, at napuno ng kuryente laban sa gayong puwersa na kailangang gawin ng tatlo ang kanilang makakaya upang mabuhay. Nang sabihin ito sa kanila ng Elder, hindi nila naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung ayaw mong mamatay sa walang kabuluhan, humanda ka ng mahaba at sandala ng mga braso ni Jade na parang hinulma mula sa isang perpektong materyal. Ang kanilang mga galaw ay perpektong makinis at maayos, tulad ng isang gawa ng sining. Gayunpaman, tinawag siya ng mga tao na isang evil spirit dahil para makuha ang mga kamay na ito, itinapon niya ang lahat ng kanyang emosyon, ginagawa ito upang maging isang heavenly weapon. Ang heavenly weapon technique ay isang demonic martial art. Tinatawag itong sining ng heavenly weapon demonic dahil sa kapangyarihan nito. Malamang na pinag-uusapan nila ang mga asul na demonic eyes na tumutusok sa lahat ng nasa paligid nila. Ang martial art ni Sal Sang para sa mga ermitanyo ng lupaing ito ay ang sining ng pagpatay na nilikha lamang upang sirain ang mga kaaway sa lupain ng Goryo. Ang martial arts ay kumakatawan sa mga katangian ng pamumuno, kaya naman hindi sila kailanman naging maganda. Iyon ay 10 taon na ang nakalipas, ang Elder ay inatake ng 30 ermitanyo na kilala sa ilalim ng pamumuno ng namumukod tanging Master Da Chun Yu. Ito ay isang napakasamang gawa sa kanilang bahagi, at hindi man lang naintindihan ng Elder kung bakit sila naririto. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Trinity na hindi pa huli ang lahat at mayroon silang magkakatulad na pananaw. Kung iyon ang kaso, hahayaan nila siyang pumili ng pangalan para sa bagong bansa. Sinabi lamang niya sa kanila na ang paglikha ng isang bagong bansa at ang pangalan nito ay walang kinalaman sa kanya, at paulit-ulit niyang inulit na hindi niya malilimutan ang kanilang ginawa. Niloko siya, ginulo, at ginamit ang chance na ito para patayin ang asawa, pati ang anak niya ay nawala kasama ang yaya nito. Paulit-ulit niyang idiniin na kung sila ay sinungaling na sinungaling, at hindi siya kayang patayin ngayon, kung gayon isang araw sa hinaharap, nangako siyang papatayin silang lahat. Sa kanilang mga mata, pinili niya ang landas ng pagkawasak, at biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang enerhiya nito ay hindi kapani-paniwala, isang kidlat ng napakalaking lakas na giniba nito maging ang mga bahay sa dinadaanan nito. Ang ikatlong bahagi ng mga ermitanyo ay namatay sa labanang ito, ngunit siya ay nakaligtas. Kinailangan siya ng 10 taon bago gumaling mula sa kanyang nakamamatay na mga sugat, bagamat natagpuan niya ang kinaroroonan ng kanyang anak na babae, dahil may mga alingaw-ngaw na nagpunta ito sa kontinente. Kaya naman sinubukan niyang hanapin siya sa kontinente. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maghilam ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, kahit na sila ay nagpapagaling, natanto niya na wala na siyang mahabang oras. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa sa sarili, konting panahon na lang. Ngunit napagtanto niya na kakaunti na lang ang natitira niyang panahon para mabuhay, at wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa Moshan sa lalawigan ng Liaoning. Sa kanyang katandaan, nakilala niya ang isang batang Kyo, kasing edad ng kanyang anak, ngunit ngayon ay hindi na niya matandaan ang mukha ng kanyang anak na babae. Ang kanyang mga alaala ay nagiging malabo. Alinman sa trio ang mananalo, o ang evil spirit ay ang labanang ito ang huli nila. Gayunpaman, hindi nila magagarantiya ang kanilang tagumpay kahit laban sa isang evil spirit. Kung ito na nga ang huling labanan, dapat silang gawing abo ng evil spirit. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan,
At mayroon siyang perpektong kontrol sa kanyang enerhiya. Ang mga kamay lang ng kalaban ang nananatili sa mahigpit na pagkakahawak niya habang pinipisil iyon. Ang unang nawala ng braso ay isang dakilang eskrimedor na sumigaw, "Nasaan ang braso ko?"